Rodrigo Duterte. Attorney Salvador Panelo, Attorney, Happy New Year. Live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Happy New Year, Lourdes. Yes. Okay. Alam mo yung sinasabi mong impeachment. Matagal na naman nating inaasahan yan, di ba? Noong pa nila talaga gustong ituloy yan. Kaya lang hindi sila nakalusot sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, kung gusto nyo mag-hain ng impeachment, sundin nyo muna ang batas. So 1 year kayong magantay. At yun na nga, yung Pebrero, antayin nyo na lang kung gusto nyo mag-file. Kaya yan ang gagawin nila. Now, with regard naman dun sa sinasabing impeachment kay PBBM. Presidente Opo. Marcos Jr., mukhang ayaw ko kung ang tingin ko doon parang nagkukutsabaan na naman sila. Kunyari, yung papa, pero wala rin mangyayari doon dahil magkakampi sila eh. Pero attorney, sabi ni Auntie Claire, ni spokesperson Claire Castro, may hinala silang galing to sa kampo ni VP Sara at paglilihis lamang daw po ito ng confidential fund issues ni VP Sara. Reaction niyo po? Bakit naman manggagaling yan sa mga supporters ni Inday Sara? Walang doon, walang logic. Anong logic doon? Ba't supporters? Yung planong impeachment na yun, matagal na nilang sinasabi yan at talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa 2028 presidential elections. Okay, attorney, unahin ko po, yung kay VP Sara, kung ito po'y bubuhayin, sa tingin niyo ho ba, magpo-prosper po to this time? Pwede nilang buhayin yon, pero whether they will succeed in impeaching her, malabo yun. Kung base lang yun doon sa confidential funds at sa mga kung ano-ano pang mga kalokohan na ginawa nilang grounds, wala yun. Walang legal basis eh. Una-una, yung confidential funds, di ba sinabi nga ng COA na hindi naman pinal yung kanilang findings at may mga findings na nga na walang ginawang anomalya sa paggastos ng confidential funds. Yung pinagpipilitan nila na iba-iba raw ang pangalan, yun matagal nang naipaliwanag ng mga involved sa confidential funds. Hindi maaaring ang pipirma ng tumanggap ng pera kaugnay sa mga confidential funds, yung mismong tumanggap. Kasi yung confidential funds nakalaan yan sa kalaban ng Estado. At ang impormasyon ay manggagaling din sa kalaban ng mga Estado, yung nagbebenta ng mga sarili nila, yung mga nagtatrader sa kanila. So pag yan ay nakuha mo ng impormasyon, babayaran mo. Yun ang konsiderasyon eh. Hindi mo pwede mo ang mga pangalan nila doon. Kaya maglalagay ka ng kung ano-anong pangalan. Ang mahalaga, nagamit mo yung confidential funds laban sa kanila. At yan ay nakita naman natin na nagtagumpay ang mga ginagawa ng gobyerno kaugnay dito sa mga kalaban ng Estado. Naniniwala ho kayo na kapag may nag-file ng impeachment kay Pangulong Marcos, ito'y, anong basa nyo, attorney? May pupuntahan o wala? Gaya nga ng sinabi ko, unang-una, kung seryoso, kung ang magpapahal yan talagang naniniwala na merong betrayal of the public trust, merong paglabag sa saligang batas, wala rin mangyayari kasi nga ang majority ay mga kaaliado ni Presidente Marcos Jr. At ang impeachment numbers game. So kung numbers game, hindi makakalusot yun. Yan kung totoo, kung totoo na talagang yung magpapile, sincero, hindi kakampi. Pero ang duda ko, kung ang magpapile niyan ay mga galing din sa kaliwa, alam naman natin ang kaliwa at ang administrasyon ay nagsabwata na kaugnay sa pagpapatalsik kay Inday Sara, baka gawa-gawa lang nila yan. Para kunyari, nanghahain sila ng impeachment, hindi naman magtatagumpay. Attorney, sa inyo po mismo malabo na galing sa kampo ni VP Sara itong impeachment against PBBM? Hindi manggagaling yan. Dahil depende nga kung sino. Tingnan natin kung sino maghahain. Kung ang maghahain dyan ay yung mga independent-minded, talagang galing sa kanila yan. Pero kung manggagaling yun doon sa dati ng may kasaysayan, ang ipagsabwatan kay Martin Romualdez sa mga ginawa nilang
pagsira at pagyurak sa reputasyon ni Inday, alam na natin na sila ang gumawa niyan. Sabi ho ng Malacanang, malabo raw po kung may magpa-file na impeachment din na mapoprosper kasi wala naman daw pong kasong may kaugnayan, may kalintulad na Mary Grace Piatos si Pangulong Marcos. So parang pamparinig po ito sa kaso ni VP Sara, attorney. Hindi. Kung hindi man magtatagumpay yan, gaya na sinabi ko kanina, dahil sa numbers game. Kasi magbobotohan pa eh. Hindi, wala mo na, dadali mo yun sa Committee on Justice, baka doon lang i-dismiss na nila. O pagkakarating naman sa plenary, talo naman sila sa bilang ng mga boboto, pabor. Attorney, sa impeachment. Meron ho ba kayong naririnig? Kasi kumakalat to at nagbigay po ng reaction ang palasyo. May mga nakikipag-usap na raw na mga konektado sa BGC Boys. Ito pong nasa flood control issues kay VP Sara. At pinangakuan na raw na sila ay mabibigyan ng kalayaan kapag nanalo si VP Sara. Wala ako naririnig na kanya. Mga ano lang yun. Puro haka-haka, kwento kutsero. Attorney, kumusta na ho si Pangulong Duterte? Di pareho pa rin ang dati. Di ba? Sangayon sa kanyang anak. Umaba ang buhok, natutulog, nanonood. Pero ganun pa rin. Mahina pa rin. May karamdaman pa rin. Hindi naman nababago yung kanyang kalagayan. Siguro, good in spirit lang siya pag may bumibisita. Pero after that, di low in spirit na naman siya. Attorney, ano po mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, particular sa mga supporters po ng mga Duterte? Well, gaya ko ng sinabi natin, paulit-ulit, kung gusto nilang makabalik si Presidente Duterte, i-organisa nila ang araw-araw na pagrarally sa kalsada. Hindi pa pwede yung minsan sa isang buwan o kaya minsan sa 2 buwan. Kailan ba huling nag-rally? Hindi ba mahigit na magdadalawang buwan na? Wala. Tahimik na naman. Alam mo, ang administrasyon, pag tahimik ang mga kumukontra sa kanila, hindi tutuloy pa rin ang mga kalokohan, mga kawalangyang ginagawa nila. Ang paglabas ng tao sa kalsada ng araw-araw, yun lang ang makakatinag sa kanila. Pag hindi, kalimutan nyo na pagbabagong gagawin ng administrasyong ito. Ano po nakikita po ninyo sa administrasyong ito ngayong taon, Attorney Salvador Panelo? Ganun pa rin. Wala namang pagbabagong ginagawa nila, di ba? Meron ba silang bagong ginawa o isinulong ngayong pagpasok ng bagong taon? Wala. Yun lang pag-aproba nila sa national budget, ganun pa rin, di ba? Ang dami pa rin nagre-reklamo. Dito ng, ilan yun? 92 billion. Sus Maria Josep, 92 billion. Trillion ang pinag-uusapan dito Ilan ba, sa 1 trillion, kailangan mo ng ilang billion? Di ba 1,000? Biro mo, isa lang 92. Wala rin. Madalit sabi, kung ano yung mga nirereklamo ng taong bayan at in-expose ng mga naririyan sa Kongreso at Senado at ng mga resource persons nila, nandyan pa rin. Sa madaling salita, nainiwala ho kayo ang pera ng bayan. Nainiwala ho kayo, Attorney, as a lawyer, na impeachable po itong ginawa ni PBBM? Matagal ko na sinabi yan. Wala pa nagsasabi niyan. Ako na nagsabi noon pa. Sinabi ko, impeachable ground yung ginawa niya. Sapagkat yung pag-a-aproba niya, pag-pirma niya ng national budget of 2025 that opened the anomalous multi-billion project sa flood ng korupsyon, complicit siya ron. Sapagkat alam niya, siya ang gumawa ng budget, pinalitan, inilagay kung ano-ano mga nilagay doon, at yun ang nagbukas ng korupsyon. Ganyan sabi ko noon pa, wala pa nagsasabi yan. Ako ang una nagsabi ng impeachable ground yan. Yan ay sinabi ko sa column ko sa Manila Times at yan ay paulit-ulit kong sinabi sa aking programa. Attorney, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you. Salamat, Lourdes. DZXL. Mga kasama, si former Presidential Chief Legal Counsel